Good morning to my dear fellow laiko, my fellow kababayan in the Archdiocese of San Fernando, Pampanga. My name is Raymond Daniel Hizon Cruz Jr. So ako yung Hizon po ay Kapampangan po iyon. Bumabati po ako sa inyong lahat at natutuwa ako that you will be having uh, uh, as an Archdiocesan Council of the Laity gathering on November 11. And this is just a very short message that I was asked to send to you um, because I heard that you will be listening more on refreshing the basics of Synodal Church, a lay spirituality. So, sabi ko, napakaganda naman ng topic ninyo, refreshing the basics of a synodal church, simply because by this time ay napakarami na po nating naririnig. Starting from the diocese, parish, diocesan, and metropolitan, umakyat na po yan sa national. Balik-balik po yung mga dokumentong yan. And now, very recently, may mga lumabas na po galing sa 16 Ordinary General Assembly galing sa Roma. Ang dami na po nating napapakinggan tungkol sa Synod on Synodality. And the question is, ano bang dapat nating matandaan dito to be considered as the core? Ano ang basic na dapat nating panghawakan, especially as an active Archdiocesan Council, the Archdiocese of San Fernando, Pampanga. So, basically, sabi nga, ano yung basics? Klaro naman sa atin po yun. Yun yung communion, participation, admission. Yun yung basic. And it's all being seen. Paradigm, Paradigm ang binabago. Dahil ang sinasabi na, magbabago yung paradigm. Magbabago yung paraan ng pananaw o paraan ng pagtingin o pagkilala doon sa mga realidad. Okay? At yung paraang yan ng pagtingin hindi paningin, kung hindi pakikinig. So ulitin natin, yung paraan ng pagtingin ngayon ay mangyayari sa pamamagitan ng pakikinig. Okay? So listening now will play a very, very big part, okay, in always getting back to the basics. Kung ano ang basic natin, paano natin maintindihan yung ang communion, participation, admission, mangyayari yan sa ating pakikinig. At napakaganda po noong i-deliver na message dun sa closing last October 25, noong first session ng Synod sa Roma, na ini-encourage ng mga delegates, nagpalabas po sila ng letter to the people of God saying that we hope that this gathering will allow participants, okay, to participate in the dynamism of missionary communion indicated by the word synod. Okay? So, anong matatandaan po natin yan? DMCI, madaling tandaan yan. DMCI, the dynamism, okay, of missionary communion indicated by the word synod. By the word synod, by the word journeying together. Ang ano po yung sabihin nun? Sabi nung document, this is not about ideology, but about an experience. This is not about an ideology, but about an experience. Ang ibig sabihin po sa atin ngayon bilang mga laiko, as we look at our participation, communion, admission, titingnan po natin sila sa pamamagitan ng pakikinig, pero hindi hiwa-hiwalay na para bang mga topic, kung hindi sama-sama with a certain dynamism.
The dynamism, combined na po yon, the dynamism, okay, of missionary communion to be lived as an experience. Ano pong gusto nating sabihin nun? Ang goal po sana natin para sa ating mga kapatid, para sa ating mga kaparokya in the diocese and the programs, that these programs, plans, projects will be felt and experienced by the people. Na talagang mararamdaman po ito. And that dynamism can only happen, truly happen, by the word or by the work of the Holy Spirit. So, importante po dyan ang Espiritu Santo. Now, in order for us to make this thing really para bang dynamic, okay? Diyan po pumapasok yung discernment. Okay? Yung discernment. Kasi makikinig po tayo sa bawat isa, ngunit habang nakikinig po tayo sa bawat isa, okay, ay nakikinig din po tayo sa Espiritu Santo. At hinihingiling ngayon po natin na dahil marami tayong maririnig, ang hinihingi natin, alin ba yung maganda at alin yung mas maganda? It's a discernment of which is good and which is better. Okay? Not all of us can do the better. Nakuha niyo po? Yung iba sa atin talagang maganda ng mga ginagawa. Okay? Nagkataon lang po, at ito ay personal kong tanong. Kayo, mga taga San Fernando, kayo ba ay magaling o mas magaling? Yan. Kayo ba ay um, do you want to do good, okay? Or do you want to choose the better? Yun po yung gusto ko lang itanong sa inyo ngayon dahil discernment ang mangyayari dito, gusto nating mangyari na gamitin natin ngayon yung pagkakataon at yung gift ng San Fernando, Pampanga laity to discern and do what you are capable of doing. Bakit ko po tinatanong yan? Kayo ba'y magaling o mas magaling? Kasi na-experience ko na po yan na sa mga taga-lahi ko ng Pampanga. Alam ko po, kayo lang po ang archdiocese na merong theme song ng laiko. Ayan. Alam niyo po ba yon? No. So, kung kaya niyong patugtugin yung theme song ng laiko na kinompose ninyo, pakinggan niyo, sabihin niyo, ang galing pala namin. Parang gano'n. Oh, magaling. Baka nga mas magaling. Ha? Kasi yung national, wala kaming, wala kaming theme song ng laiko eh. Pero kayo, meron. Okay. Noong nagkaroon po ng eleksyon, isa po, in fact, parang nag-iisa lang ang sa buong Pilipinas ang nagkaroon ng isang very scientifically and research and consultative based discernment process, yung mapagkakatiwala ang katiwala. Okay. So, pinakikiramdaman ko lang, sabi ko, ang galing ang galing. Okay? And recently, ito yung tinanong ko. Nagsimula po noong November 7, meron pong National Retreat for Priest sa Cebu. 2,200 priests ang nagagather doon sa Cebu for a retreat. Tapos nakikita ko rin sa mga postings, may sarili ting Archdiocesan Retreat of Priests ang San Fernando, Pampanga. Hindi sila sumama, oh. Hindi sila sumama. Okay? Nagkaroon sila ng sarili. Okay? Anong ibig sabihin nun? Okay? Anong ibig sabihin nun? Bakit? Ako, ang pakiramdam ko,
ay mayroong nase-sense, okay, ang mga kaparian na baka mas makakatulong sa ating mga miyembrong pare ang magkaroon ng sariling retreat na ma, ma, mag, magagamit in order for to strengthen the diocese rather than to go to a national retreat. But I'm mentioning that because nagkataon po yung mga nagbigay ng retreat ay mga kakilala ko rin po, yung sila Brother Bobby Kitain, sila Omi, and sila uh, Rosan Romero, na sila rin po ngayon ang tumutulong sa iba't ibang mga community upang buhayin ang charismatic vitality at magkaroon ng magandang understanding on the use of the charisms. Meron silang mga binibigay na power from on high retreat. Sabi ko, tapos eto ngayon, katatapos pa lang ng biennial, pasok na ang Archdiocesan Council of the Laity ng Pampanga, para bang kinukuha ninyo, anong natutunan natin? At para bang kinakalog nyo, alin ang pwedeng gamitin? Ano ang basic? At paano natin ang basic na to ay payayabungin, at paano natin pagagandahin? Very, very discerning. Nakakatuwa po yan. So ano pong sense ko? Maiksi lang po itong time ko sa inyo. Ang sense ko po dito para sa inyo ito po nasasabi ko lang dahil kayo kausap ko, no? Hindi ko naman masasabi ito sa ibang mga archdiocese or dioceses. Pakiramdam ko po, may sariling antena. May sariling antena yung mga taga San Fernando, yung mga ACL. May sarili silang antenang pinakikinggan. Okay? With a tendency na lagi sila nauuna. Okay? Or kung minsan, iba yung i-deliver nila. Okay? Uh, Sabihin ko na, at na-deliver nila ng mas maganda. Okay? And it's the work of the Holy Spirit. So it's a gift. It's a gift. So kapag po nag-meeting kayo, habang nakikinig ka sa ibang iba, sa ibawat isa, kailangan maintindihan nyo, tayo ba'y nakikinig at tayo ba'y gumagamit ng antena natin, yung sarili nating antena, may radar tayo, a certain radar, a certain way of understanding things, a certain way of looking at things and appreciating things. Kung gift po yan ninyo, kaya lagi kayong magaganda ang mga outcome, malalaki yung magaganda ang mga result, gamitin nyo po yung ibang antenang yan. Sa dami po ng lumabas na mga report, na tendency is mamili na lang tayo kung alin yung magaganda o kung ano yung striking o ano yung sikat o ano sinabi ni Bishop o ano sinabi ng Pope. Hindi. Kunin nyo yung sarili nyong antena, pakinggan ninyo, at ang sinasabi ng Espiritu Santo. That's A. Yung C, ACL tayo, ACL. Have the courage to be different, the courage to be creative. Okay? Ibig sabihin, marami pong pwedeng gawin, okay? But we have the courage to do things in a more scientific way, kung gusto niyo, in a more research-based, kung gusto niyo, or pastoral, ministry, documented, i-document ninyo, provide baselines. Kasi ang kagandahan po nito, kapag po meron kayong magagaling na mga tao na kayang gumawa niyan, kapag po na-document ninyo at napatunayan ninyo na magandang meron tayong baseline at meron kayong program, meron kayong way of monitoring, okay? Pero done in an experiential way, mayroon kayong mga footages, meron kayong mga fellowship, it becomes so creative, yet, okay, duplicable, replicable, repeatable.
Pag nakita po ng ibang parokya, uy, ganun pala, parang simple lang, bakit di natin gawin? Pag nakuha ng ibang diocese, sabihin nila, pwede pa natin palang gamitin yan. Have the courage to be different and creative. Yung last po, yung L, ACL, always look at these things in the long haul. Okay? Ibig sabihin, ito pong synodal church, hindi po matatapos sa 2025. Ang resulta po niyan, patay na po si Jude Cruz. Baka may umuusad-usad na. Meaning this is in the long haul. Marami pa pong pagdadaanan. Ang ibig sabihin po, hindi tayo nagmamadali, pero sinisigurado natin na may sustansya, may substance, okay? Yung ginagawa natin na nakapagpapabago ng buhay ng mga tao, lalo na yung mga hindi natin kasama ngayon, those in the peripheries, the outliners, the marginalized. So, importante po yun. So, ano po ang makikita natin dyan? Lahat po yan, yung antenang yan, yung courage, those are works of the Holy Spirit. It's the Holy Spirit, okay, who will provide us the listening heart and mind, the deliberations, the courage, creativity, and even the patience to see that all things take time. It is the Holy Spirit na siya rin pong ipinopromote ni Pope Francis. Alam niyo po, si Pope Francis has also instructed all the charismatic realities in the entire world to revive and to promote the in the parishes and in all dioceses the culture of the outpouring of the power of the Holy Spirit, the culture of the baptism of the Holy Spirit, and the use of the charisms. So, importante po yan. Binabalikan ko po to kasi kung napakinggan na po nung mga kaparian ninyo kung paano silang paano nag-facilitate yung grupo nila Brother Bobby Kitain sa kanila, tanungin niyo rin po, Fathers, makakatulong po ba sa amin yan sa mga lay kung imbitahin din namin sila? Or tawagan niyo rin sila Bobby kasi sila Bobby po yung nagpupunta sa mga communities at nagbibigay naman sila ng mga power from on high retreats. So napakaganda po niyan, meaning tinuturuan yung mga communities, tinuturuan din yung mga members, mga ordinary members, kahit ordinary member, paano mo gagamitin ang mga gifts mo, paano mo gagamitin ang mga charisms mo. So, tanong niyo po, baka po dahil nauna na mga kaparian, baka po makatulong din po yan para sa inyo. In conclusion, refreshing the basics of a synodal church. And it is the Holy Spirit, which is the breath of God, who refreshes the church. He refreshes, okay, the basics of our journey towards a synodal way of being church. And since the Archdiocesan Council of the Laity of San Fernando, Pampanga has the antenna, they have the courage, the creativity, and understanding that this will be a long haul, then let the Holy Spirit be the one to guide you. Okay? Let the Holy Spirit be the one, and He will be the one, okay, to lead the laity, okay, to participate in the DMCI, this dynamism of missionary communion indicated in the word synod. So maraming salamat po at sana po kahit paano nakatulong sa inyo yan. Thank you very much po.